Hi everyone, good evening. Omnipresent. When we say omnipresence, God is always here with us at all times. So, hindi siya yung Diyos na presence doon, present dito. He always present at all time. Pinupuno niya ang langit at lupa ng presence niya. And sabi nga dito, omnipresent is the doctrines that God is present everywhere at all times with His whole being. He does not have size, boundaries, limitations, or spiritual limitations or spatial limitations like creatures. So this means that God is not partly here and partly there. He is fully present in all places at all time. Yes, He is present, is not always the same. He dwells in judgment, in hell, in sustaining power over creation. And His covenantal intimacy with His people. So though we cannot always perceive Him, He is never absent. He is near the broken-hearted and dwells richly with those who seek Him. So, sabi nga dito sa verse natin na He's everywhere. Walang makakapagtago sa Kanya. Hindi siya yung katulad ng Diyos na kung nasaan lang at pwede kang gumawa ng ng kasamaan ng hindi niya malalaman. Nasa lahat ng dako siya. Parang katulad tayo, pag nakahiga lang tayo, diba? Nakaupo lang tayo. So, yung party ng Diyos, hindi, nasa lahat ng dako siya. Sabi nga dito sa Jeremiah 23:24, I am only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away, who can hide in the secret places, so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? So yung Diyos natin, siya yung Diyos na kahit saan mararamdaman natin, kahit saan present siya. Hindi siya yung Diyos na nasa malapit lang o nasa malayo na pwede kang gumawa ng kasalanan na hindi niya nakita. So God is present in every place at all times. Ang Diyos po ay pinupuno ang lahat ng lugar ng kanyang presensya sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. So, sa mga tuwid, God is with you right now. Kasama mo ang Diyos right now. Kung meron lang tayong maayos na theology na God is fully present in our means, na kasama natin siya right now, magkakaroon tayo ng maayos na perspective sa buhay. Hindi na matatakot, hindi na mangangamba, hindi na magkakaroon ng anxiety, worry, na parang, Lord, ano ba gagawin ko? Kasama ba kita? Are you distant? Are you near? God is present in every place at all time. Kaya ngayon mismo, kung nag-iisa ka, if you feel alone, kasama mo siya. Pwede mo siyang kausapin. Lalo na kung nababagbag yung damdamin mo na marami kang problema. May problema ka sa pamilya, or nasa malayang dako ka, na you feel alone, wala kang mapagsabihan sa mga loob mo, wala kang mapagsabihan ng problema. God is fully present with you right now. This is your chance na kausapin siya. Meron nga ibang tao kasama mo pero hindi present, absent-minded. Meron namang ibang tao na kasama mo pero hindi naman nakikinig sa'yo, or nagpapanggap lang nakikinig sa'yo pero hindi ka naman talaga naiintindihan. But yung God natin, hindi lang siya present
He also concerned na nagmamalasakit siya at inuunawa, naiintindihan ka ng Diyos, nakikinig siya sa atin, and He can talk to us right now. God's omnipresent is our daily comfort. Yung presensya ng Diyos, ito yung araw-araw na comfort. So, ibig sabihin na kahit anong nangyayari sa buhay natin, we know that God is here with us. Kahit anong bingit ng panganib or kamatayan ka, kung ano man sitwasyon or sakuna or problema o trahedya na dinadanas natin, God is here with us right now. And the good thing about that, He's not silent. And He's not just a watcher na inoobserbahan ka lang na wala siyang pakialam sa'yo. Sabi nga sa Biblia, cast your all burdens upon Him because He cares for you. Nagmamalakasakit siya sa'yo. So, let us cast our burdens to Him. Bigay natin sa Diyos ang ating mga pasanin. God omnipresence is our daily comfort. Ang sarap isipin na kasama natin ang Diyos right now. Hindi natin pinapasan ang lahat ng mga pasanin sa buhay, mga problema, pagsubok, because God is there with us. God is there with you. Hindi wala alam po na ang Diyos na mamalasakit sa iyo. So don't ever think that you're alone in this life. God is omnipresent in our daily comfort. And God is our most intimate relationship. Yung pinakamalapit na relationship na pwede tayo magkaroon ay sa Diyos lamang. You can be close to your son, daughter, father, mother. You can close to your spouse. Pero sabi nga, the closest relationship na pwede ka magkaroon ay yung relationship sa asawa daw. Pero that's not true. Minsan yung asawa mo, yung partner mo, ma-realize mo na hindi pala tayo naiintindihan at all times. But the God, naiintindihan tayo at all times. Yung Diyos natin, kasama natin at all times. Yung Diyos mas malapit sa atin, sa ating hininga. Yung Diyos na naiintindihan natin, naiintindihan yung puso natin kaysa sa pagkakaintindi ng iba. So, God is omnipresent. Hope you learned something. Thank you everyone, and